Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo po ay nasa ika-20th Sunday sa karaniwang panahon. Alam po ninyo kung inyong mapapansin sa loob ng 4 na sunod-sunod na linggo, iisa lamang ang pangunahing tema ng ating ebanghelyo. Ipinakilala ni Jesus Nazareno na siya ang tunay na tinapay na nagbibigay buhay. Uulitin ko po, sa loob ng 4 na linggo ng ating pagninilay, patuloy na ipinapaliwanag at ipinakilala ni Jesus Nazareno na tanging siya lamang ang tunay na tinapay ng buhay. Kung inyo pong mapapansin, marami po ang uri at mukha ng pagkagutom at pagkauhaw. Mayroong literal na gutom at uhaw. Ibig sabihin nun, nagugutom dahil kulang at walang makain. Uhaw, walang mainom at walang tubig na sa kanya ay dapat inumin. Mayroon namang ibang klaseng pagkagutom. May ibang tao, gutom sa tamang pagkalinga at atensyon. Yung ibang tao, uhaw sa tamang pangangalaga at pagmamahal. Nakalulungkot isipin na marami sa atin gumagamit pa ng limpak-limpak na salapi, matugunan lamang ang kanilang pagkauhaw at pagkagutom sa mundong ito. Ano po yung tinutukoy ko dito? May mga ilan sa atin, imbis na itulong sa kapwa at nangangailangan, gagastos at gagastos dahil uhaw sa kagandahang pisikal. Yung iba, gagamit ng pera dahil gutom sa karangalan. Yung iba, uhaw sa karangyaan, gutom sa mga papuri ng ibang tao, uhaw sa napakaraming makamundo at material na bagay. Hindi rin naman lingid sa kaalaman ng marami nating kapatid at maging sa buong mundo na marami din namang namamatay na kapwa-tao natin dahil sa kakulangan ng tamang pagkain at malinis na tubig. Samantalang marami sa atin nagpapakasasa sa madaming pagkain at tubig. Subalit alam ninyo, may mas higit na nakalulungkot dito. Marami sa atin binabaliwala o hindi na binibigyang pansin ang pagkagutom at pagkauhaw na espiritual. Uulitin ko po, nakakalungkot sa kapanahunan natin na marami sa atin binabaliwala at hindi na binibigyang pansin ang pagkagutom at pagkauhaw na espiritual. Marami sa atin ayaw nang lumapit sa Diyos. Magbibigay ako ng halimbawa. Siguro bago kayo pumunta sa inyong bahay, marami kayong nadaan ng mga kapitbahay. At kung titignan nyo ang inyong mga kapitbahay, marami sa kanila ayaw nang magsimba. Siguro marami din kayong kamag-anak o kaibigan, ayaw na ring magdasal. Bakit? Marami sa kanila nagtampo sa Diyos. Yung iba nagsasabi, Father, bakit ganon? Nagdadasal naman ako, nagsisimba naman ako, nagro-rosaryo naman po ako. Pero bakit parang ang tagal dinggin ng Diyos ang aking mga panalangin,
at pagsusumamo sa Kanya. Kaya yung iba sa katagalan, nainip na, hindi na nagsimba, at dahil hindi na nagsisimba, hanggat hindi nakakamit ang kanilang hinihiling, nagagalit at nagtatampo na sa Diyos. Marami sa kanila, naging matigas na ang puso at ulo. Kaya anong nangyari? Napalayo na sila sa Diyos. Alam po ninyo, ang panalangin at paghingi sa Diyos, hindi nangangahulugang papasunodin natin ang Diyos sa gusto natin. Tayo po ay nagdadasal upang maiayon natin ang ating mga personal na kagustuhan sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sa ating panalangin, ano dapat ang ating sinasabi? Maganap nawa, Panginoon, ang iyong kalooban at hindi ang aming kagustuhan. Marami sa atin nagdadasal, pinipilit ang gusto sa Diyos. Pero ang hindi natin alam, pinakikinggan ng Diyos ang bawat nating panalangin at pagsusumamo dahil ang Diyos may tamang panahon upang dinggin ang lahat ng ating mga ninanais. Uulitin ko po, iba ang panahon ng tao at iba ang panahon ng Diyos. Kaya nga sa ating panalangin, tinuturuan tayo na mas lalong kumapit at umasa sa tiwala at habag ng Diyos. Dahil walang lumapit ang pinagtaguan ng Diyos, walang kumatok sa Diyos na hindi niya pagbubuksan. Ang nais lamang ng Diyos, magtiwala tayo at matuto tayong maghintay sa tamang panahon. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, patuloy ang paalala sa atin ni Jesus Nazareno na siya ang tunay na tinapay ng buhay. Ang ibig sabihin nito, hindi tayo pwedeng magkulang. Hindi tayo pwedeng magutom at hindi tayo pwedeng mauhaw kung tinitignan natin at nagtitiwala tayo sa Diyos bilang tunay na pinagmumulan ng tunay na tinapay na makakapawi sa ating gutom at pagkauhaw. Siya ay Diyos na mabuti. Ang Diyos ay Diyos na maamo at maawain. Mababa ang kanyang kalooban at punong-puno ng pagpapatawad. Kaya nga anong imbitasyon sa atin ni Jesus Nazareno? Huwag tayong matakot lumapit sa Diyos. Uulitin ko po, huwag tayong matakot lumapit sa Diyos dahil makakasiguro tayo na pagbibigyan niya tayo sa lahat ng ating panalangin at dinidinig niya ang lahat ng ating kailangan. Kailangan lamang maghintay tayo sa kaniyang tamang panahon. At hindi lang ito ang basta paalala sa atin ni Jesus Nazareno. Inaanyayahan tayo tungo sa mas malalim na pananampalataya sa Diyos. Na kung tayo ay sumasampalataya sa Kanya, dapat kikilalanin din natin si Jesus Nazareno bilang ating tunay na Diyos, tagapagligtas at mabuting tagapagbigay. At kapag ginawa natin ito, makikilala natin at mauunawaan natin ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Pinakamahalaga sa lahat,
ang sinabi ni Jesus bilang tunay na tinapay na nagbibigay buhay. Makatatanggap tayo ng buhay na walang hanggan at kaligtasan sa gitna ng ating kamatayan. Kaya nga po masasabi natin na ang ating pananampalataya ay isang paghahangad upang mabusog tayo sa ating pagkagutom at pagkauhaw sa buhay. Kaya nga ang isang deboto na may matibay na pananampalataya, kailanman hindi yan magugutom at hindi yan mauuhaw sa paraang espiritual. Dahil nga ang taong may pananampalataya sa Diyos, laging binibiyayaan ng Diyos ng mga pagpapalang siksik, gliglig at umaapaw pa. Kaya nga sa tuwing tayo'y nagdiriwang ng banal na Eucharistia, sa pagkakataong ito, binubusog din tayo ni Jesus Nazareno sa pamamagitan ng kaniyang salita at ng kaniyang tunay na katawan. Sa pamamaraang ito, ipinagkakaloob niya ang kaniyang kalakasan upang maging ating kalakasan. Di ba ang sabi niya sa Ebanghelyo, ako ay nabubuhay dahil sa buhay ng Diyos, at kayong lahat mabubuhay at nabubuhay naman dahil sa akin. Dahil tinatanggap natin ang kanyang tunay na laman at katawan. Kaya nga ang hamon sa ating lahat, pagtanggap natin kay Jesus Nazareno, dapat maibahagi din natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa kapwa at tunay na pagkakawanggawa. Kaya nga ang magandang katanungan, ngayong tayo'y sumasampalataya na sa tunay na tinapay ng buhay, paano naman kaya tayo patuloy na nagbibigay buhay sa ibang tao at sa ating kapwa? Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.